Sa gabi pong ito, ang prayer meeting exhortation ko po ay makikita po sa Hannah's Prayer of Praise sa 1 Samuel 2, 1-10. Naalala po natin nung last time, di ba, yung prayer din po ni Hannah, yung ako rin po nag-exhort noon. Pinang ko na lang po, itunuloy ko na lang po kasi magkatugtong po ito. Anyway, maganda po yung pagkakaiba nung prayer niya nung una, tsaka ito pong prayer na to. Malalaman po natin later, but let's pray po muna. Lord, hallelujah Lord, salamat po sa gabing ito Lord na pinagsama-sama mo kaming muli Lord na mga lingkod mo Lord. Alam ko po na nariyan ka po lagi sa amin nakasubaybay. We worship you, we praise you, we magnify you. Lagi pong nandiyan po ang iyong protection sa amin, ang iyong provision na binibigay sa pang-araw-araw Lord. At Lord, we are very thankful of that. And Lord, sa mga kasalanang nagagawa namin sa araw-araw Lord, patawarin mo po kami. Alam po namin na we keep on repeating our sins knowingly and unknowingly, pero nandiyan ka rin po para patawarin mo kami. Sa gabi rin pong ito, Lord, let the Holy Spirit govern us, Lord, para sa aming mga puso, ang aming mga isip at ang mga salitang mamumutawi sa aming mga labi ay puro mga salita mo lamang, Lord. Not our own wisdom, but your wisdom on us, Lord. Salamat po. At sa mga kapatiran po na on the way po ngayon, protektahan mo po sila sa kanilang lakbayin papunta rito sa church, at sa mga hindi po makakarating, ganun din po kung nasaan man po sila, pangalagaan mo rin po sila at bigyan mo po sila ng wisdom din po kung nakikinig man sila sa online. Salamat po Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Naulit ko po, ito po yung second prayer ni Hannah. Actually, sabi po nila, they say it's a prayer, but some are saying it's a song of Hannah, kasi the way it was presented. Ganun pala na, pag the way it was presented, parang talata. Normally, it's a song eh. Ko lang din na, kaya nga sa 1 Samuel pala yan, 1-10, 1-10, tama yung KJB. Kung basahin ko po, medyo maliliit po kasi nga po, sabi ko sa inyo, parang talata po siya. Ako na lang po magbabasa kasi alam ko mahirap basahin niya, liliit eh. Sabi po rito, sa 1 Samuel 1-10, sabi po, my heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord, I smile at my enemies, because I rejoice in your salvation. No one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. Talk no more so very proudly, let no arrogance come from your mouth, for the Lord is the God of knowledge, and by him actions are weighed. The bows of the mighty man are broken, and those who stumble are girded with strength. Those who were full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust, and he lifts the beggar from the ash heap, to set them among princes, and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he has set the world upon them. He will guard the feet of his saints, but the wicked shall be silent in darkness. For by strength no man shall prevail. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his kings, and exalt the horn of his anointed. Ang ganda pong pakinggan po ito no, yung second prayer ni
ni Hannah. Diba, kung natatandaan nyo po, if I may, i-kwan lang po natin, i-recall lang po natin yung una pong exhortation ko nung siya pa ay nagdadalamhati, but she's praying fervently. Sino si Hannah nung time na yon? Sa 1 Samuel 1:8-18. Sino nga ba si Hannah nung unang prayer niya? Si Hannah po, she was persistent in prayer for a son. Diba, yung po, dahil nilalait nga po siya ni Penina, lagi siyang nilalait. Sa term natin ngayon, binubuli siya na dahil wala siyang, barren nga siya. Kaya she was persistently praying for a son. Second thing, there was bitterness in her prayer, but not to everyone else, but to herself only. Sarili niya lang po yung bitterness niya, hindi po siya nagtatanim ng bitterness sa ibang tao. Ganun po kagandang kalooban ni Hannah. And thirdly, she vowed to dedicate her child to serve God. Diba po? Dahil sa sinasabi niya yun, sabi niya, magkaanak lang ako, she will serve the Lord. Sabi niya, she will serve the Lord. And lastly, she's muttering in prayer, yung parang nagsasalita lang, gumagalaw lang yung bunganga niya, pero wala namang lumalabas. Kaya, di ba, na-mistaken pa nga siya as drunk ni Priest Eli, di ba, that time. That is Hannah in the first prayer. But, sino po si Hannah sa second prayer niya? Ito nga pong i-discuss natin. Ito po, kung titingnan natin kabaliktaran po, ito po, her prayer took place after Samuel was born. Pinanganak na po si Samuel, inalagaan na, inarugaan niya na po, and he was about to dedicate her to the tabernacle kay Priest Eli nga, dahil nga, yun nga ang vow niya. Second thing, her prayer was for thanksgiving and praise. So, yun ang pagkakaiba. Noong una, may bitterness, pero ngayon, thanksgiving and praise na ang meron na mumutawi sa kanya. Third, she dedicated Samuel to the Lord as promised. Yung vow niya, nung una, sa prayer niya is, ginawa niya ngayon. She made sure of that vow na magkakatotoo. She made sure of that promise. And then lastly, prayer spoken out loud. Kaya nga ito, Song of Hannah nga, kasi talagang ito, parang exaltation talaga eh. Talagang maingay, siksik ng saya yung prayers niyang to. Kaya yun ang kabaliktaran ng unang prayer ni Hannah dito sa pangalawang prayer niya. Ngayon po, medyo pagninilay-nilayin natin po yung 10 verses na to, pero hopefully mabilis lang po. And one thing more, sabi nila, sa nabasa ko, yung prayer na to daw is a lengthy hymn compared sa unang prayer niya, significantly longer than the first prayer, sabi po sa nabasa ko, and 7 times longer, spanning 10 rich verses filled with theological truths. Makikita po natin eventually kung ano po yung sinasabi dito na theological truth. Sa context po, ito po yung sabi niya, sa joy in God's deliverance, and from verses 1 and 2. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi nga po, sa verse 1, sabi po, ang ibig sabihin nung sa verse 1, kung basahin ko po ulit, my heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord, I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. Yung horn pong sinasabi nito is not yung talagang horn. It's may deeper meaning po yun. Ang ibig sabihin ng horn, it denotes strength po, dignity, and victory over adversaries. Diba ganun po nangyari sa kanya? Yun po yung horn na sinasabi niya dito. And sinabi niya, I smile at my enemies. Hindi po smile to na dahil na-grant yung prayer niya. Hindi po smile to na nanunuya. Hindi po siya nanunuya dito. Ito is in literal meaning. Yung smile niya po is the smile of joy talaga. Masaya po siya. Out of her happiness that her prayers were answered. Sabi nga, she is declaring that God's victory over all who doubted God himself and who doubted her as well. Kaya yun po yung makikita po sa kanya, yung saya niya. At sa verse 2 po, sabi po dito,
No one is holy like the Lord, for there is none beside you, nor is there any rock in our God. Rock like our God, sorry. Sabi po dito is, yung rock na naman po dito, ay denotes stability, refuge, or unchanging faithfulness. Unchanging faithfulness ni Hannah, but rather unchanging faithfulness din ng Panginoon sa kanya, who is the rock. Ito. In fact, this is the first time that God was named as the rock in the Bible. No, this is sabi sa nabasa ko. This is the first time. And kung i-compare lang natin, meron din sinabi tungkol sa pagiging rock. Sa Psalm 18:2, Psalm of David, sabi nga dito, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold." Yun. Sinabi niya po dito yung rock at the same time yung horn. So talagang yung rock and horn denotes sa talagang yung steadfastness, saka yung unfailing yung faithfulness talaga nandoon. And to continue po, sabi po rito, after verses 1 and 2, yung the next one po, is yung God's blessing and reversals. Actually, ito yung parang, in other words, yung mga reversals is parang, sa verses 3 and 5, yung parang blessings, ano ba yung blessing? Condemnation? Parang ganun. Curse? Tama bang sabihin yun, Pastor? Blessing is the opposite of curse? Ganun ba yun? Blessing. Sa Deuteronomy, okay. Ala ko, kaya ginamit ko condemnation para hindi gaanong mabigat But it's the same thing naman Ito, dito po sa verses na to, from 3 to 5, narito po, sinasabi po rito yung apat na, yung parang contradicting sa mga sinabi niya. Nandun yung una, sabi niya, warriors bow broken, yung kanilang mabibreak, and weak arm with strength. Yun yung unang reversal, yung kabaliktaran. Pangalawa, full become hungry, while hungry becomes full. The third is she who has many children becomes feeble, while she who is barren has borne 7 children. Ito po patungkol sa kanya to mismo sa kasi Peninnah yung comparison niya kay Peninnah. Pero kasi although wala nang sinabi kay Peninnah after nung si Hannah is nanganak, pero sabi nabasa ko rin na parang naging miserable ang buhay ni Peninnah nung habang nanganganak siya, parang katumbas. Yung panganganak niya is parang namamatayan naman yung isa, parang gano'n But of course, it's not mentioned. Kaya lang yun, mga theologians, mga kanila, yun ang mga sinasabi nila. And again, kung lintulad mo tong salitang to from verses 3 to 5, if you remember sa Luke 1:53 to 54, ito naman the Song of Mary din. Ito naman yung the Song of Mary. If I may read it, sabi dito sa Luke 1:53-54, "He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy." So may pagkahalintulad din po yung tungkol kay Mary, yung Song of Mary, saka dito sa song ni Hannah. And if we going on, sa verses 6 to 8, it shows the sovereignty of life and society. Sabi po dito. Ibig po sabihin yan is life and death aren't fate or nature and randomness. Ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong kinalaman doon, kundi lahat yun plano ng Panginoon. It is always God's decision yun, hindi kahit na sabihin mong, kahit na meron kang sakit, magpapa-hospital ka, hindi mo naman alam kung kailan ka tatagal Pero, on the other hand,
maganda rin na kung papatingin, kung meron lang doktor na papatingin ka, maganda na rin siguro Christian kasi he or she can pray for you as well, no? Kasi nga, prayer is powerful. Si Hannah nga po ang example ng prayer is powerful. Kaya, ang Panginoon lang po ang makakapag-decide, makakapagplano sa ating buhay. Tayo lang po is, actually, hindi natin wisdom. Siguro, may sarili din tayong share ng mga pangyayari, pero everything boils down sa plano ng Panginoon. Dapat po natin alalahanin yun. And sabi ko dito is, sabi pa nga sa Deuteronomy 32:39, ito naman Song of Moses naman. Panay songs tong example ko. Sabi niya dito, "Now see that even I am He, and there is no God besides me. I kill and make alive, I wound and I heal, nor is there any who can deliver from my hand." Actually, ito po yung sa verse 6 po. Actually, ito patungkol sa verse 6, which is, "The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up," which is decision talaga ng God yun. Wala tayong decision sa mga pangyayari sa ating buhay. Kaya nga po, although that is His decision, we need to pray pa rin kasi kasi parang ang prayers natin hindi naman para masunod yung decision natin. Meron tayong sariling decision pero ang Diyos pa rin nga nasusunod. Kaya lang dahil sa prayer mo, lagi ka nagpe-pray, parang na-align yung prayers mo sa deliverance ng Panginoon sa iyo. And sabi din po sa John din, sa John mismo sa 11:25, when Jesus told Martha nung nahuli siya, nung namatay na si Lazarus, di ba? 4 days na ba o 3 days nang patay. Sabi ni Jesus sa John 11:25, Jesus said to her, to Martha, "I am the resurrection, the life. He who believes in me, though he may die, he shall live." So siya lang talaga kaya niyang buhayin. And siya mismo, di ba, namatay at muling nabuhay, di ba? We have to leave it to God. Ang buhay natin, lagi nating ialay natin lahat sa Panginoon. Yung sa gawain natin sa everyday, morning, bago umalis, pray. Every chances na meron tayo, mag-pray po tayo. Lalo na sa gabi, pag matutulog, pray po tayo. And so verses 7 to... nawala yata. Sorry. Sa verses, tama, nandun na pala. Sa verses 9 to 10, which is the last two, judgment and the coming of King. Ito kasi ang pagkakasabi dito, sa verses 9 and 10, He will guard the feet of His saints. Sino ba yung saints? Tayo yun, di ba? But the wicked shall be silent in darkness, for by strength no man shall prevail. At sa 10, naman sabi, wala dito sa 10. Sandali lang po. Kalimutan kong isulat yung 10. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven He will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. Ito po yung judgment na mangyayari and the coming of King. Who is the King who is coming? Jesus po yan, di ba? So, yan din po. Ibig sabihin po, kahit nung panahon na yun, is may patungkol lagi. Sa Isaiah nga, di ba? Yun ang prophecy ni Isaiah na darating si Jesus. Ganun din po dito na alam po nila na may darating ang Panginoon. At hindi nga lang siguro nila alam na si Jesus yun, pero alam nila may ganong mangyayari. Sabi nga po dito, yung feet na sinasabi dito is yung life journey natin. Yung paglakad natin, that is our life journey. That's the feet they're referring to. And God protects those who are making that journey.
As long as you trust the Lord, of course, He will protect you from all your journey. And then, yan po yung context po nung 1 to 10 po na ito na 1 Samuel 2, 1 to 10. And in summary po, sabi po dito, the first one is, loud and triumphant prayer born of answered prayer. Tama po yun, no? Si Hannah, ganun ang nangyari sa kanya, di ba? Ito yung prayer niya. Yung una niya, yung comparison ko sa unang prayer niya, the first prayer is raw and whispered. Plea born of personal desperation. Yun yung unang prayer niya. Ito yung pangalawa niya. Loud and triumphant, born of answered prayer. Tapos, yung unang prayer na naman ni Hannah is the first prayer focuses on a specific promise to God, while the second prayer celebrates God's character and His power to change the human situation, which is ganun nga yung nangyari kay Hannah, na nagkaanak siya si Samuel, which is kilala naman natin kung sino si Samuel. Diba? Very, very significant din po ang naging buhay na Samuel. Isa siya, I remember, judge ba siya? He's a judge, yeah? Judge and prophet, yeah. Tama. Pero, yung pagkakaiba ng first prayer niya sa second prayer, but if you sum them up together, they provide a powerful lesson in moving from faithful petition to heartfelt praise. Kasi nga po, nangyari po yung kanyang prayers natupad po. Pagkakaroon niya ng anak. Sa application po nung verses po na ito na atin napag-aralan, the first application is your lowest point is not final. Dapat mo nating alalahanin na kung nandiyan ka man, nakasadlak ka man sa ibaba, hindi po yun ang pinalabang may buhay, may pag-asa at laging magdarasal. Because God is the one who specializes in raising us from the dust. Naalala niyo po si Job. Di po pa, marami po siyang nangyaring mga sufferings niya, pero eventually nabiyayaan siya naman in the end. Talagang ganun na lang yung ni Job, yung kanyang faith, no? Kahit ganun. He's in lowest points, nasa lowest point siya, pero ganun pa rin po yung faith niya sa Panginoon. That's why it's not final. Second thing, application. Don't measure your worth by your current strength and weakness. True po yun, no? Hindi naman again, halos pareho po rin ng una niyan, pero kasi kung minsan nasa taas ka, minsan nasa ilalim ka, nasa taas ka, yayabang ka, nasa ilalim ka, ganun na lang yung kung minsan nandun pa ngay nawawala ka sa Panginoon dahil akala mo hindi ka na yung pinabayaan ka na ng Panginoon, which is not true. Because God weighs deeds, not appearances. Yung deeds ang tinitingnan niyo doon, hindi yung kung ano yung sitwasyon mo ngayon. And the third thing is, ito, napaka-importante ito. Boasting only belongs to God. Of course, ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa niyan, mag-boast. Boasting in a way, yung in a nice way yung boasting niya. Kasi siya lang naman talaga nakakagawa niyan. But, ang participation po natin dito, although boasting only belongs to God, but we can delight. Ano ba yung delight? Dapat magalak tayo sa deliverance. Kung ano yung pangyayaring magandang nangyari sa prayers natin. Nasa Kanya, yung na siya talagang gumawa, pero nasa atin din naman ang kagalakan na tanggapin yung pinakita niyang kagandahang loob sa atin. And lastly, application is we have to have hope in the coming of the King. At alam po natin na every injustice will be judged. Every humble believer will be lifted. Alam po natin yun. Kaya yung pagpapagal po natin ngayon,
Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, yung pagpapagal natin although everyday, yung pagpunta natin dito, yung worship, yung BS, yung mga pagpunta-punta sa mga kapatiran, yung mga fellowship natin. Wag po natin isipin na wala pong kahihinatnan yun. Eventually, sabi nga pag nagkita-kita na tayo doon, meron tayong may halaga ang ating pagpapagal dito. And in conclusion po is makikita mo ang conclusion ko ito sa Mark 11:24 in KJV. Sabi po dito, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Self-explanatory, hindi ko na po kailangang elaborate. Ang linaw-linaw po ng pagkakasabi dyan sa Mark 11:24. Diyan po nagtatapos ang prayer meeting exhortation ko. Let's pray po. Dear Lord, salamat po sa iyong salita, Lord. Salamat po sa iyong wisdom na binibigay sa amin para unawain ang iyong salita. Lord, alam po namin na sa pang-araw-araw na narito pa kami sa mundong ito, sa temporary world na aming kinabibilangan ngayon. We know that every day kailangan talaga kaming magpagal, Lord, mag-pray every now and then po. At lagi po namin, yung faith po namin, lalo po namin pagtibayan through our prayers, Lord. At Lord, alam po namin na andyan ka lang po, nakantabi sa amin. You know our heart, Lord. Alam mo po ang laman ng aming mga puso. Alam mo po ang aming mga prayers to you. Alam mo po ang aming mga plans. But eventually, your plan will prevail, Lord. Yun pong mangunguna sa mga plano. Plano lang po namin yun, pero yung plano mo pong mangingibaw po sa amin. Alam po namin, Lord. At habang nandito pa kami, Lord, patnubayan mo po kami lagi sa aming mga gawain, Lord. Sa aming mga worship service sa Friday at sa darating na aming water baptism, Lord. Lang po nandiyan po kayo lagi sa aming likuran. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na yung Amen.